Principal for to Mrs. Adalia Masiglat, Head Teacher Intermediate who introduced me a while ago. To the graduates, Teaching Force of Central 1 Elementary School, PTA officers, parents, friends, ladies and gentlemen, masantos, yanganon si kayo namin. When my high school classmate, Mrs. Marites Patayan, approached me in my shop and telling me, classmate, pwede ka bang maging guest speaker ng Central 1 graduation? Then I answered, bakit ako? Ang dami namang mga successful na alumni ng Central 1. Then she answered, successful ka naman sabi niya. Then sabi ko, decide ako mamaya. Text na lang kita, text na lang. So, pag-uwi ko sa bahay, nag-isip tuloy ako kung ano ba yung basihan ng pagiging successful ng isang tao. So, pwedeng ang basihan is pera, bahay, o kotse. But, habang ako'y nag-iisip-isip, na tanaw ko yung aparador sa bahay namin, kung saan ko nilalagay yung mga medalya ng aking mga anak. Actually, napupuno na po ito. So, I tell to myself, our success will be measured in the achievement and accomplishment of our children. Actually, it is a recognition day yesterday, and my first son is the second honor in their class. And my second son, who is Andrew Cowie, is the first honor in their class. At ang bunso ko po ay nasa top 10 po in their class. So, as a parent, like those who are present like this afternoon, we are very proud of the achievements of our children. Let's also give a round of applause for ourselves and to the graduates who are present right this afternoon. Siyempre, huwag natin kakalimutan ang mga magigiting nating guro na nagsilbing pangalawang magulang dito po sa eskwelahang ito. So, napag-isip-isip ako, ano po ba ang feeling ng ating mga graduates ngayon? Pwedeng masaya sila kasi gagraduate na nga sila, or pwedeng malungkot sila kasi mapapahiwalay sila sa kanilang mga kaibigan. So, ano mga graduates, masaya ba? Masaya? Kasi noon, kapag gustong malaman ng isang speaker kung buhay pa yung mga audience niya, kung hindi pa sila naantok, sasabihin, hep hep! Hep hep! So pero ngayon, iba na kasi yung mga ngayon, nandito na yung mga clock 9, mga ganun. Iibayin na natin yung hep hep hooray na yun. Ngayon, kapag sinabi kong Pinoy, sumigaw ng hoy! Pinoy! Hoy! Pinoy! Hoy! Parang nagrarap lang. Ganon, mamaya kapag inahatok na kayo. So, your theme, building the nation's future leaders through the K-12 basic education program. This suits the occasion, your graduation day. Why? Because you, my dear graduates, are the generation that will test the effectiveness of the government's program, which is the K-12 basic program. As President Benigno S. Aquino said, naninindigan pa rin po tayo sa pinangako nating pagbabago sa edukasyon. Ang gawin itong sentral na estratehiya sa pamumuhunan ang pinakamahalagang yaman, ang mamamayang Pilipino. Sa K-12, tiwala tayong magbibigay lakas kay Juan de la Cruz upang mapaunlad hindi lamang ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya, kundi ang buong bansa. The K-12 program covers the kindergarten and the 12 years of basic education, 6 years in primary education,
4 years of junior high school, and 2 years of senior high school to provide efficient time of mastery of concept and skills, development, employment, and entrepreneurship. But I will not further discuss in this K-12 program. I will focus discussing about leadership. Not only to become a leader, but to become a good leader. I will share to you some of my experiences of becoming a leader. Una po, hindi po ako sumali sa mga organisasyon na sinalihan ko na presidente po ako kaagad. Una po, syempre, naging member po ako. So, meaning nun, to become a good leader, first, you must become a good member. Second po, kailangan po ng tiwala. Kailangan nyo pong i-build ang tiwala ng inyong mga kasamahan. Dahil nakakasira po sa isang grupo o samahan, matters, kailangan pong maging transparent sa pamumuno. Pagdating nyo sa high school, sasakay kayo sa mga iba't ibang organisasyon sa inyong mga school. At kailangan nyo i-build ang tiwala ng inyong mga kasamahan para maging isang leader sa isang grupo. Pangatlo, doing things for the greater good. Doon kayo sa gusto ng nakararami kasi we are a democratic country at bigyan po natin ng serbisyong totoo na walang hinihintay na kapalit. Ito lang po ang may ibabahagi ko sa inyo mga graduates, but bigyan niyo po ako ng pagkakataon na ikwento ko po ang aking buhay dahil sa mga pinagdaanan ko po nung bata pa ako. So ako po ay isang anak ng isang supply officer dyan po sa SEPNAS na si Patricio G. Maligdem Sr. at ang aking namayapang ina na si Gertrudis Bautista Maligdem Jr. ay isang grade 2 teacher. So para lang ito. Laging bilin ng aking ina na mag-aaral mabuti, ngunit dahil bata pa ako, hindi ko po ito binigyan ng importansya. Nung bata pa ako, syempre, syatong dito, syatong doon, luksong baka, luksong baka, Chinese garter, ultimo, Jackstone, pinatos ko na rin. Jackstone, naglalaro rin po ako ng Jackstone nung bata pa ako. So, ngayon, ano ba usong laro ngayon? Hindi, PSP na yata, tsaka Dota eh. Sino nagdodota dito ngayon? Oh, sabi ko na eh, high-tech na kasi yung mga bata ngayon. So, balik tayo sa aking ina. Ang kasamahan ng aking mga ina na guro ay puro supervisor at naging principal na. Ngunit ang aking ina, nanatili po siyang isang grade 2 teacher, isang master teacher. Natapos naman po siya as cum laude sa PSU Bayambang. Then sabi niya sa amin, di na ako nangarap ng mataas na rangko. Kahit mga kasamahan ko ay iniwan ako sa pagiging grade 2 teacher. Dahil alam niyo mga anak, ayaw kong malayo ako sa inyo. Pag tinanggap ko ang isang mataas na posisyon, maa-assign ako kung saan na baryo, at mapapalayo ako sa inyo at hindi ko masusubaybayan ang inyong pag-aaral. And I'm very, very thankful sa unselfish decision ng aming ina. Sa panahon na yon na ngunit ang aking ina ay hindi nabigo. Napalakihin kaming magkakapatid na may takot sa Diyos at dignidad sa sarili. Lahat po ng aking mga kapatid ay nag-graduate sa Central 1 Elementary School. Una po ang aking ate na si Glorena Maligdem Fajardo na nag-graduate na CPA na ngayon ay nag-graduate sa paaralang ito, valedictorian, first honor palagi po siya. At sumunod po sa kanya ay ang kapatid ko na si Welson Maligdem, who is now a doctor. Valedictorian din po siya, honor student, first honors din po siya. Then sumunod sa kanya is si Julius Maligdem,
who is an engineer ngayon, na valedictorian pa rin nung gumraduate. At first honor din siya sa mga grade schools niya. Then sumunod po sa kanya is McDonald Malikdam, who is attorney na po ngayon, then naging guest speaker niyo po last year. Honor student pa rin, then pagdating po sa akin, honor-honora na ba? Nag-graduate na. Actually, hindi naman nagpan. Nasa top 10 pa naman ako. So, number 7 po ito. So, ang tanong ko po sa inyo is, masaya po ba kaya ako nung gumraduate ako na number 7 ako? Kasama pa rin sa top 10, pero ang tanong is, ano kaya yung naramdaman ko kung bakit number 7 ako? So, ang mangyayari is, kumbaga sa sinaing, nagluto ang mami at daddy ko, ako yung tutong. Actually, kung makita nyo mga kuya ko, mapuputi yung mga yun eh. Ako lang ang maitim. Pero sinasabi ko, ang tutong masarap. Kainin yun. So, number 7 and number 8 ako nung gumraduate ko sa parang ito. So, masaya po ba ako at ang aking ate at ang mga kuya ko is puro valedictorian? Sa panahon na yon, wala akong pakialam. Pero kung tatanungin niyo po ako ngayon, di po ako masaya sa aking naabot. Dahil sasabihin niyo, gaylay arte to. Number 7 mo, number 3, ang gani malikat. But the problem is, yun po ba kaya yung full potential ko? Binigay ko po kaya ang best ko sa naabot ko po na posisyon na yon, na rank na yon. Bottom line is, number 7 na ako, pero hindi po ko pa nag-aaral. Puro po laro ang nasa isip ko. At ang pinaka-importante po is yung mga kabataan natin is ma-reach po nila yung full potential nila. Sabihin natin sino yung rank number 10 dito. 1, 2, 10. Ay, nandun ba? Ayun, number 10. Sino yung number 4? Rank number 4. So, ganon. Ngayon, kapag yung rank number 10 is na-reach po niya yung full potential niya at nag-aral po siya, binigay niyo po lahat ang kanyang makakaya, sinuportahan po siya ng kanyang mga bugulang at na-reach po niya yung number 10, mas believe po ako sa kanya kaysa sa isang number 4 na hindi po na-reach yung full potential niya. Kumbaga, number 4 nga siya, pero kaya niya namang maging number 1. So, kahit ano po yung narating po ninyo, kahit nasa lower section kayo, nasa higher section kayo, as long as yun po yung full potential nyo, mas saludo po ako sa inyo kaysa dun sa mga mas mataas yung ranko nyo sa inyo. Nakuha niyo po ba mga banak? So, ito, pagdating na ng high school, nag-high school po ako sa SEPNAS. Then ngayon, sa SEPNAS na yan, maalala ko, kwentuhan ko po kayo nung nasa SLU po ako dahil sa SEPNAS na yan. Nung first day of school namin, mag-i-introduce kami ng sarili namin, sasabihin namin. So, I'm Pat Malikdam. Biglang sumagot yung nasa harap ko. Di ba Patricio? Sabi sa akin. Nagtawaran yung mga kaklase ko kasi tinatago ko yung kwan ko, junior kasi ako eh. So ngayon, dahil sa nangyari na yon, tinawag tuloy akong Tricio. Kung ano yung kinahihiya akong part ng name ko, naging yun na yung tawag sa akin ng mga kaklase ko. Then suddenly, sabi ko, I'm from SEPNAS, San Carlos City. Oh, sabi ng teacher namin, EDNAS! Di ba may branch kayo? Branch na lang yung kwan. Sa Dagupan yun, di ba? Then, branch na lang yun sa San Carlos. Sa hiya ko, napayes na lang ako. SEPNAS, naging EDNAS. So, nung sa high school ko po, ganun pa rin, relax, laro-laro. So, na-involve ako sa extracurricular activities. More on extracurricular activities. Then, isipin nyo na lang, sa high school ko is, one week before, nagre-review na yung mga kaklase ko. Then ako, 1 hour before, 8 subjects yun Isipin nyo na lang yun.
Then, magkakaroon kami sa IRAA. 1 week ako mawawala. Pagbalik ko, magki-quiz ako, 4 na quiz. Siyempre, ano aasahan nyo doon? Hindi ka nag-review, di wala. So, ganun pa rin yung high school ko. Valedictorian pa rin yung mga kapatid ko. Then ako, record breaker, hindi nakasama sa O kung isusuwa mo yung extracurricular, number 1 ako sa dami ng extracurricular. Eh, problema, kasama yung academic, di ba? Sa academic, number 12 ako. So, mawawala pa rin ako sa top 10. So, record breaker, nag-break ko na naman yung record ng family namin. Ako pa rin ang nag-umpisa na i-break yung record namin. So, bakit ko po sinasabi sa inyo? Ito na, college na. Sa St. Louis University, sa SLU, mahirap ang mga medical courses tulad ng BS Pharmacy. Number 1 ang SLU sa pharmacy sa buong Pilipinas, talo pa ang UST. So, survival of the fittest yun. So, elementary experience ko, preparation ko ng high school, hindi po ako pala-aral. So, SLU, hindi naghihinayang ng SLU na i-kick out yung mga estudyante niya. Ang problema, di po ako handa. Nagumpisa po kami sa first year na 5 section, then pag-graduate po namin, 2 section na lang po kami. Every year may nakikick out. Every year may nagsishift ng ibang courses. 18 po kami na nag-enroll nung first year po kami na lalaki, 18 na lalaki. Pag-graduate po namin, mag-isa ko na lang po. Ang sinasabi ko po is 18, then meron namang mga nag-graduate na kasama ko mga lalaki, but nag-shift sila from other medical courses to pharmacy. Then ngayon, nandito na ang board exam. 10 years na 100% ang passing rate ng SLU. Then, ito na naman, iniisip ko baka ma-break ko yung 10 years na hawak ng SLU na 100%. So, kapag pumasa ako sa exam na yun, wala lang, kasi normal lang eh. Normal lang pumasa sa amin. Pag hindi ako pumasa ng board exam, yun, sikat ako nun. Ako ang nag-break na naman ng 10 years na record ng SLU. But, dahil po, ang gusto ko ipawatik po sa inyo ay dahil po hindi po ako sanay sa good studying habits. Di po ako handa dahil di po ako seryoso sa pag-aaral ko nung ako'y nasa edad po ninyo. So mga anak para tanda ko na. So, ano po ang gusto ko ipabati sa inyo? Huwag niyo pong sayangin ang panahon habang bata po kayo. Isanay niyo ang inyong mga sarili na magkaroon ng magandang study habits. Alam niyo po ang aking mga anak, 4 to 5 p.m. everyday yan. Gising na po yung mga yan. Grade 1, grade 2, grade 3 pa lang ang mga yan. Dahil ayaw ko pong magaya po sila sa akin. Gusto kong maging normal na lang po sa kanila ang pag-aaral ng mabuti. Ang mga anak ko po, magiging normal na lang kasi yan kapag everyday mo nang ginagawa, hindi ka nang pumahirapan kung ano man ang kurso na tahakin nila paglaki po nila. Dahil ang mga anak ko po ay marunong gumamit ng iba't ibang instrumento. Ang panganay ko po ay guitar, ang pangalawang anak ko po ay organ, then ang bunso ko po ay nagda-drums, kaya nagtayo po kami ng isang banda na tinawag po namin Fam Rock. Because Fam Rock po, because we believe that the family that rocks together stays together. Sumasali po rin po kami sa mga competition, nananalo po naman. Then, actually yung first song ko po is 7th placer sa isang national competition out of 36 all over the country po yun. So, proud na proud po ako sa aking mga anak. Then sana po sa mga magulang na nandito ngayong hapon ay magkaroon po ng the same feeling na nararamdaman ko po sa aking mga anak na maging proud po kayo na nandito po sa inyong mga harapan ng inyong mga anak na graduate ng batch 2013. Bigyan po natin po sila ng mas
palakpakan itong mga graduates na to. So, sabihin ko ulit, when you say, sabi ko, Pinoy! Okay. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat.